Ulit, magandang araw sa inyo. Magandang araw din po. Kamusta ang inyong araw? Mabuti na po. Inaaniyahan ko kayo tumayo para sa ating pananalangin. Maaari bang pangunahan, Ginoong Junel? So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mas malamig nawa Ngayon at pagpakailanman, bawa. Siya nawa. Amen. Amen. Bago kayo puputignan or puputin, itong may dala sa inyong paligid. Maayos lang po ba ang inyong upuan? Opo. Maaari ko bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase? Wala po. Magaling. At dahil dyan na maayos na ang inyong upuan, ay magkakaroon tayo ng pagbabalik-aaral. Babalikan natin kung ano ang pinag-aralan natin kahapon. Naunawaan po ba po? Opo. Sige nga po. Ano nga ba ang pinag-aralan natin kahapon? Sige po. Tungkol po sa patakarang pananalapi. Tungkol sa patakarang pananalapi. Ano naman ang patakarang pananalapi? Sige nga po, Binibining Valerie. Ang patakarang pananalapi po ay ang mga alituntunin na magtatakda kung paano pamamahalaan at gagamitin ng ang pondo ng isang organisasyon. Mahusay. So bago tayo magsimula ulit, ay magkakaroon tayo ng gawain na tatawagin natin itong fill in the box. Maaari niyo bang basahin ang panuto? Suriing mabuti at alamin ang kabuuan ng mga salita na makikita nyo. Itaas lamang ang kamay kung nais sumagot. Ito ang number 1 at 2. Isulat ninyo sa pisara kung ano ang kabuuan ng salita. Sige po. Number 1, Hazel. Number 2, Joanna. Sunod naman, number 3, Junel. Number 4, Valerie. Junel, nakikinig ka ba? Ay, parang magkakaroon po. Four. Ay, number 3. Dito yan. Dito. Mahusay. Muna po. So, ang ating tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran. Pero, bago yan, ay nais ko muna ipakita sa inyo kung ano ang layunin natin ngayong araw. Maaari niyo ba? Maaari niyo ba basahin ang ating layunin ngayon? Lahat Layunin. Pagkatapos mong mapag-aralan ng religion, inaasahang iyong una, nasisiyasat ang mga palatandaan ng pambansang kaunlaran. Pangalawa, natutukoy ang iba't ibang gampanin ng mamamayang Pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran. At pangatlo, nakapagsasagawa ng isang pagpaplano kung paano makapag-ambag bilang mamamayang sa pag-unlad ng bansa. So, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol nga sa konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran. Handa na ba kayo makinig sa ating bagong talakayan natin ngayon? Opo! Simulan na natin ang talakayin. Ano nga ba ang pag-unlad? May ideya ba kayo? Sige nga po, Binibining Valerie. Ang pag-unlad ay pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas na antas. Tama. Samantala, ang kaunlaran naman ay tumutukoy sa paggamit ng makabagong teknolohiya at kagamitan. Pangkalahatang pagbuti ng antas o level ng pamumuhay sa lipunan at pagbabago ng pangkabuhayang gawain mula agrikultura tungo sa sektor ng industriya. Ang salitang pag-unlad at pagsulong ay may kaugnay pero may malaking kaibahan rin sa isa't isa. Sa tingin nyo, ano ang pinagkaiba ng pagsulong at pag-unlad? Sige ako.
Sige, Joanna. Ang pagsulong po ay ang unang hakbang tungo sa pagbabago sa lipunan na siyang nagiging dahilan sa pagtamo ng pag-unlad ng isang bansa. Ang pag-unlad naman po ay isang aktibong proseso ng pagpapabuti sa kondisyon o kalagayan ng tao sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay. Mahusay, kasama na din dito ang seguridad, kalusugan at pagkakapantay-pantay ng mga tao. Bago tayo ulit dumako sa ating talakayan natin ngayon, Pax Aralin ay magkakaroon ulit tayo ng gawain at tatawagin natin itong Ikulaman. Maaari niyo bang basahin ang ating panutong ngayon? May mapakita ako sa inyong mga larawan. Hulaan niyo lamang kung ano ang mga pinapakita ng mga ito. So ayun nga sa nabasa niyo, ipapakita ko kung ano ang mga larawan nito at uhulaan niyo kung ano ito. Sige nga po, binibining Joanna. Teknolohiya po. Teknolohiya. Ginoong Junel. Baliktad po mga. Pag-aaral. Nakikinig ka ba? Edukasyon. Edukasyon. Ito naman. Valerie. Kalusugan po. Kalusugan. Binibining Hazel. Likas na yaman. Bigas na yaman. Binibining Myla. Ha? Yan po ay kapital po ng mga mamamayan. Kapital. Eto naman. Sige po. Yamang tao. O, sige. Salamat. At may kaalaman na kayo sa ating talakayin natin. So, ayon naman sa diksyonaryo, Merriam-Webster, mali na batay sa diksyonaryo Merriam-Webster, maaari niyo bang basahin? Ang pag-unlad ay pagbabago mula sa baba tungo sa mataas na antas ng pamumuhay. Isa itong kaisipang maaaring may kaugnayan din sa salitang pagsulong. So dahil nagpapakita sila ng parehong pagtaas o pag-abot sa mas mabuting kalagayan. Ayon pa rin sa aklat ni Feliciano R. Fajardo ng Economic Development noong 1994, ay malinaw niyang inilahad ang pagkakaiba ng pag-unlad at pagsulong. Maaari ko bang basahin lahat? Ang pag-unlad ay isang progresibo at aktibong proseso. Ang pagsulong ay ang bunga ng proseso ito. Kung gayon, ang pagsulong ay produkto ng pag-unlad. Ang pagsulong ay nakikita at nasusukat. Ang pag-unlad ay isang progresibong proseso na magpapabuti ng kondisyon ng tao gaya ng pagpapababa ng antas ng kahirapan, kawalan ng trabaho, kamangmangan, ipaglapaw pantay-pantay at pananampalataya. So, ayon nga kay Anna sa aklat ni Feliciano R. Fajardo, ang pag-unlad ay isang progresibo at aktibong proseso. Ang halimbawa na lamang dito ko ang makabagong pamamaraan ng pagtatanim ng palay. Kinakakalooban siya ng proseso at yun ang tatawagin nating pag-unlad. Kapag naman marami ang naani ng mga magsasaka ay yun naman ang tatawagin natin na pagsulong. Ayon pa rin sa kanya, ang pagsulong ay nakikita at nasusukat. Halimbawa dito ay mga gusali, kabahayan, sasakyan, paaralan, pangkalusugan, bangko at marami pang iba. Ang mga ito ay resulta ng pag-unlad. Yan, ang pag-unlad. Pero hindi doon natatapos or hindi pwedeng hindi pagpatuloy ang pag-unlad dahil mas kailangan na makalikha ng mas marami at mas mabuting produkto at serbisyo. Ayon pa rin dagdag pa niya, ang pag-unlad ay isang progresibong proseso ng pagpapabuti ng kondisyon ng tao gaya ng pagpapababa ng antas, ng kahirapan, kawalan ng trabaho, kamangmangan at ipagkakapantay-pantay at pananamantala. Layunin nito itaas ang kalidad ng pamumuhay ng bawat isa. Sunod po ay inilahad naman nila Michael P. Tudero at Stephen C. Smith sa
sa kanilang aklat na economic development noong 2012 ang dalawang konsepto ng pag-unlad. Iyon ay ang tradisyonal na pananaw at makabagong pananaw. Ang una ay ang tradisyonal na pananaw. Maaari niyo po bang basahin, Ginoong Jonel? Tradisyonal na pananaw. Binibigyan din ang pag-unlad bilang pagpapagtamo ng patuloy na pagtaas ng antas ng income per capita na sa gayon ay mas mabilis na maparami ng bansa ang kanyang output kaysa bilis na pagdating ng produksyon. So, ibig sabihin nito, mas mabilis ang pagdami ng kita o produksyon sa isang bansa kumpara sa pagtaas ng populasyon. Kaya mas maraming yaman ang ipapamahagi sa mga mamamayan. Halimbawa na lamang dito, kung ang isang bansa ay nakapagdilikha ng mas maraming produkto o serbisyo, bawat taon naman ay dahan-dahan din tumataas or umaangat ang kanilang populasyon. Tulad na lamang ng bansang Singapore, diba? Yung Singapore ay ano? Sagana Mas maunlad. mas maunlad, kakaunti ang kanilang populasyon. Pero yung kanilang ekonomiya ay umaangat dahil sa maraming mamumuhunan. Sunod naman ay ang makabagong pananaw. Maaari po ang basahin, Pilipining Mayla. Makabagong pananaw. Ang pag-unlad ay dapat na kumatawan sa malawakang pagbabago sa buong sistemang panlipunan. So, ang makabagong pag-unlad ay hindi lamang siya pwedeng nakatuon lamang sa ekonomiya. Kailangan din ito makatuunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Halimbawa na lamang, kung ang gobyerno ay nakapagpatayo ng kalusugan, paaralan sa mga liblib na lugar at nakapagbigay na Jonel? ng mga trabaho sa mga nangangailangan. Ang mga So, nangangailangan. ibig sabihin nito, ito ay senyales ng pag-unlad ng sistemang panlipunan. Sa akda naman na Development as Freedom of 2008 ni Amartya Sen, ipinaliwanag niya na ang kaunlaran ay matatamo lamang kung makaunlad ang yaman ng buhay ng mga tao kaysa sa yaman ng ekonomiya nito. Mas mahalaga ang kalidad ng buhay tulad ng edukasyon, kalusugan at kasiyahan ng mga tao kaya kumpara sa mabilis na sa simpleng paglago ng ekonomiya ng isang bansa. So, maaari nga bang magkaroon ng pagsulong kahit wala namang pag-unlad? Hindi naman pwede. Opo. Kasi pwede tumaas ang kita ng bansa, pero hindi naman gumaganda ang buhay ng mga tao. Ikaw, sige po. Maaaring magkaroon ng bagong negosyo o proyekto, pero kung hindi ito nakakatulong sa mamamayan, wala pa rin pag-unlad. So, gaya nga ng sabi nyo, maraming bansa sa kasalukuyan tulad ng China at Malaysia, ang sinabing progresibong maraming na ipapatayo na gusali. At ang mga ito ay marami rin ang korporasyon na kumikita na malaking pera. At sa karamihan nito, ang mga namumuhunan ay ang mga dayuhan. Kaya mas madaling maiangat ang kanilang ekonomiya. Sunod naman, ayon sa aklat Economics, Concepts and Choices noong 2008 ni Salimik, John Morton at Mark Schultz, maaaring pang basahin, Binibining Valerie. Economics, Concept and Choices 2008. Salimik, John Morton at Mark Likas na yaman. Malaki ang naitutulong ng mga likas na yaman sa pagsulong ng ekonomiya, lalong-lalo na ang mga yamang lupa, tubig, kagubatan at mineral. Pero hindi kasiguraduhan ng mga likas na yaman sa mabilis na pagsulong ng ekonomiya. Bakit kaya? That's the Sunod naman ay ang
Likas na yamang tao, isa rin mahalagang salik na tinitingnan sa pagsulong ng ekonomiya ng isang bansa. Ang lakas paggawa. Mas maraming output ang naiblilikha sa isang bansa kung maalam at may kakayahan ng manggagawa nito. Sunod naman ay ang yamang tao. Maaari ba ang basahin? Bilibinin Joanna. Mas marami ang at may kakayahan ang manggagawa nito. Gaya nga nasabi ko, isa rin itong mahalaga. Nakakatulong sa ekonomiya. Huwag ka lang magtanong. Huling salik naman ay ang Kapital. pang-apat. Kapital pala. Kapital. Sa tulong ng mga kapital, kapital. 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 Sa tulong ng mga kapital, tulad ng mga makina sa mga paggawaan ay nalilikha ng mas maraming produkto Gaya nga ng mga naunang salik, ay mahalaga rin itong nakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng isang bansa. Bakit po? At ang panghuli naman ay teknolohiya at inobasyon. Ginoong Chanel, maaari ba ang basahin? Sa pamamagitan ng mga salik na ito, nagagamit ng mas esyente ang ibabang pagkukunayaman upang mas maparami ang mga nililihang produkto at serbisyo. Maraming salamat. So, masabi ang pagsulong ay isa lamang konsepto ay aspekto ng pag-unlad. At sa pagsulong, sinusukat natin ang mga halaga ng mga produkto at serbisyo na nalikha sa loob ng isang panahon. At sinusukat ito gamit ang Gross Domestic Product or GDP at Gross National Product or GNP. Para panahon. Sunod naman ay maaari niyo po bang basahin? Human Development Index. Pangkalahatang kakayahan ng isang bansa na matugunan ang mahalagang aspekto ng kaunlarang pantao, kalusugan, edukasyon at antas ng pamumuhay. So itong HDI ay sukatan ng kaunlaran ng isang bansa bagay sa kung gaano kahusay nitong natutugunan ang pangunahing pangailangan ng mga tao, kalusugan, edukasyon at maayos na pamumuhay. Hindi lang ito nakatuon sa pera, kundi sa kalidad din ng mga mamamayan. Sunod naman ay bakit nga ba mahalaga ang HDI or Human Development Index? At bakit natin ito kailangan na ipagpatuloy na ginagamit ang HDI? Maaari ko bang basahin? Upang bigyan diin na ang mga tao at mga kakayahan ang dapat na pinangungunahang pamantay sa pagsukat ng pag-unlad ng isang bansa. Hindi lang ang pagsulong ng ekonomiya. So, kailangan din natin tandaan na tanging katotohanan ng pag-unlad ay tunay na nasusukat lamang sa pamamagitan ng epekto nito sa pamumuhay ng mga tao. Naintindihan po ba ang husay? At dahil dyan, may ihanda ako sa inyong gawain. Isang pangkatang gawain. Tatawagin natin ito, tula ko, tono nyo. Maaari nyo bang basahin ang ating panuto ngayon? Panuto. Hatiin ang klase sa dalawang pangkat. May nagbibigay ako sa inyong tula tungkol pa rin ito sa pagsulong ng ekonomiya at lalapatan nyo ito ng tono. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ito at pagkatapos ipipresenta nyo ito sa harapan. So bago kayo magsimula, ay nais ko ipakita sa inyo. Gabay sa pamantayan. Maaari nyo bang basahin? Gabay sa pamantayan. Malinaw at detalyado, 50%. At po,
100%. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para maganda. Yung group 1, itong row na ito, ang group 1. Group 2, kayo naman. Jonel, Joanna, kayo ang pang-aso. Handa na po ba? Ako na po ang Unang pangkat, maaari nyo ba ibahagi sa amin ang inyong Ito po ang aming... lahat po pumunta sa unahan. Oh, let's go, let's go! 1, 2, 3, Sa sipag at tiyaga, ang bawat nagagawa, tanaw na ng bayan, tigtatalaan na, Maraming salamat. Pangkat to, kayo naman. Lakbay na katatagyan, kabataang edukado'y lakas ng bayan, sa talino't galing kaunlaray taman. Teknolohiya at isulong ng gusto, upang makamit ang pangarap ng mundo. Serbisyong tapat at mamayang buo, tulay sa pag-angat ng bansang totoo. Sa sama-samang hakbang at pagkakaisa, ekonomiya ay sisigla at magiging ligaya. Yan ang servisyon. Maraming salamat. At pwede ba kayong tumayo para sa bibigay ko kayo ng palakpak. Tayo na! Amen. What a nice trip lang to, Greg. What a nice, nice, nice. Paano po yun, ma'am? Sa tingin mo, paano kaya? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gagayahin niyo, ha? Maaari na kayo umupo. Bago tayo matapos, ay may mga katanungan ako. Ito ay ang mga pang-prosesong tanong. Una ay, ano ang kaibahan ng pagsulong sa pag-ilan? Binibing Mayla? Ang pagsulong ay ang mabilis na pagpapabuti sa isang aspeto, samantalang ang pag-unlad ay ang kabuuang pagpapabuti sa lahat ng aspeto ng buhay. Salamat. Number 2 naman, maaari nga ba magkaroon ng pagsulong kahit walang pag-unlad? Opo, maaaring magkaroon ng pagsulong ay walang pag-unlad. Dahil ang pagsulong ay maaaring mangyari sa isang siyang asimento lamang. Ngunit kung walang kabuuang pagpapabuti o pagpapabuti sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi ito paitutuloy na pagbulong sa Maraming salamat. Maaari ba magkaroon ng pag-unlad kahit walang pagsulong? Binibing Oo. Maaaring magkaroon ng pag-unlad kahit walang pagsulong dahil ang pag-unlad ay maaaring mangyari sa kabuuan ng isang tao o lipunan sa pamamagitan ng mga hakbang na hindi agad nagpapakita ng mabilis na proseso o pagsulong sa isang particular na aspect. Maraming salamat. Umupo ka na. Sunod naman, ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Basahin niyo nga po. Piliin sa loob ng taon ang tamang sagot kung ito ba ay pag-unlad o pagsulong.
So, bibili kayo na kasagutan sa loob ng kahon. Ayun ang pagunlad at sulong. Number 1, ito ay tumutukay. Babasahin ko ng 2 beses. Anong gusto nyo? 2 beses o isa lang? Eh, huwag nang basahin kasi nandun na po. Wala. Number 1. Ito ay tumutukoy sa kabuang pagpapabuti sa lahat ng aspeto ng buhay tulad ng edukasyon, kalusugan at ekonomiya. Pagod na! Sunod naman, kung mabilis ang pagbabago sa isang bagay tulad ng teknolohiya pero hindi pa natutugunan ng kabuang kalusugan. Number 3, ang kabuang pagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga tao. Sunod, kung ang ekonomiya lang ang patuloy na tumataas, ngunit ang iba pang aspeto ay hindi pa Panghuli, ang pagpapabuti ng edukasyon at kalusugan ay nagpapakita ng pag-unlad dahil dito ay may malaking epekto sa kabuang kalidad. Okay, natutunan nga kayo sa ating Perfect Dalawa po. ba? Teacher, perfect. Meron nga ba? Meron po. Dahil siya. Bago tayo matapos, ay nais ko ibahagi sa inyo ang ating ang ating takdang aralin. Maaari niyo bang basahin ang ating panuto? Pag-aaralan ng mabuti ang susunod nating tatalakayin. Aralin 2 ang sektor ng agrikultura sa pahina 360 to 384. Okay. Ayun. So maraming salamat